Hello. Hello. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At itong babae na to na babiral ngayon sa Rapid Tulpo, mga ka-plastic, ay lumuhod na po ang pamilya ni Jayan Gadian sa kanilang biniktimang Mobit Rider na pinagbintangan niyang hold-upper at balak daw siyang gawan ng masama like halayin. So hindi lang po pala yan ang kanyang kaso, mga ka-plastic. Sabi dito sa caption, mga ka-plastic, kilalang kilala kayong babae na yan, Jayan Gadian, aka Ancomia. Mag-ingat kayo, wag po kayong magpapautang sa babae na yan. Yan yung kanyang kaso. Nagpapautang, tapos may grabe hanggang ngayon di mabayaran ng 400 pesos pang taxi kay ni ante. Tapos nakita ko pa tong comment na marami kang atraso sa ibang tao. So ito yung mga comment na yun na sinasabi ng netizens na hindi lang pala ito ang kauna-unahang kabulastugang ginawa ni Jayan. Yung sustento ng kapatid ko, nirereklamo mo, wala namang problema kundi mag-iwan ng utang ng home credit ng kapatid ko na nagbabayad. O yun, utang ha. Yung utang mo sa manager ng Telo, sinabi mo na kapatid na binayaran niya. Pati doon sa kumpanya niya na tinatrabahoan niya, may utang din siya. 3,000 pesos po, aside po sa 400 pesos na sa pantaksi. Yung tropa nga niyang kapatid na kanahalas na kababata niya, sinabihan mo na tinangka kang ripin. Di ba? Hay, nako. Actually, mga ka-plastic, may mga ganyang talagang babae. Ang dami ko na rin na-encounter na ganyang klaseng babae. Na hindi naman sa akin nangyari, sa mga kasamaan ko rin. Na talagang ini-insist nila na ginagawan daw sila ng masama. Yan ang nakakalungkot sa taong ganito. May mga kagaya rin ni Jayan Gadian na ganyan din ang ugali. Sobrang delikado. So, ito yung video na nagmamakaawa sila, mga ka-plastic. So, dito tayo mag-jump sa 6-minute video. Tingnan natin. 6-minute video na lang tayo. Kasi baka humaba yung ating talakayan about dito. Baga nakatwiran na dito si Jayan Gadian at ang pamilya niya na ang kinakatwiran daw niya ay meron siyang mentally illness. Yan naman kasi ang ikakatwiran ng mga piling victim, mga ka-plastic. Siyempre, kapag meron kang mental disabled, hindi ka pwedeng kasuhan ng pulis. Kasi yun ang batas Kapag pinatay ka ng baliw, hindi makukulong yung baliw. I-rehab lang. Kaya ito yung ginagamit naman niya na sandata dito sa part 4 ng Rapid Tulpo in Action. So panoorin natin yung mga drama ng pamilya niya. Tama po yung mga sinasabi ng mga tao sa comment section na doble o triple ang babalik dyan kay Jayan. Totoo naman Lahat naman ng bagay na gagawin mo sa kapwa mo nang hindi mo pinag-iisipan, may doble at tripling babalik sa'yo na karma. Una sa lahat, buong mundo na ang nakapanood ng kwento ninyong dalawa ng Mobit Rider. So kapag matatalino na ngayon ng mga netizens, mga ka-plastic, hindi na sila basta-bastang naniniwala sa mga akusasyon o yung mga nagre-reklamo sa Rapid Tulpo. Hindi lahat ng nagre-reklamo sa Tulpo ay tama. Meron talagang ginagamit ang Tulpo para lang sa sarili nila. Napiling nila sila ang biktima. Kung hindi nila naisip kung gaano kalaking problema ang magiging consequences dito. So panoorin natin. Ngayon yung nararamdasan ko, hindi po ako nakakalabas, nakatulog, nakakain. Kawawa ka na ba? Hindi ko rin alam kasi hindi po ako pwedeng maglabas. Kailangan ko po magtrabaho para sa kanilang dalawa. Kapag po makukulong po ako, ayaw ko po ilang taon bago nila ako kita kasi po makakalimutan na nila ako.
At saka po yung magulang ko. Hindi naman po nila kayang buhayin yung dalawa kong anak. Isipin mo yun. Kung ano yung consequences na nagawa mo. Sana bago mo pinost sa Facebook yung mga pinagsasasabi mo tungkol sa movie rider. Sana pinanindigan mo na tama ba itong gagawin ko? What if kaya kung bumalik sa akin yung akusasyon? What if kaya kung mabuking na nag-iimbento lang ako ng kwento? Di porkit babae ka ay tama ka. Tandaan mo yan. Hindi porkit nagre-reklamo ka, papaniwalaan ka na kagad ng otoridad. Sana pinablatter mo muna sa barangay at doon kayo nag-usap. Sa gayon, magkamali ka man, kayo lang ng barangay officials ang magkakaalam ng pagkatanga mo. Hindi buong mundo. Ngayon, iiyak-iyak ka dahil mawawalan ka ng trabaho, makukulong ka. Wala nang bubuhay sa anak mo. Dahil yung nanay tatay mo, hindi na ganun kagandang estado ng kanilang trabaho. Dahil matanda na. Sana naisip mo yung ganung sitwasyon. Kasi may mga ganyang kasing babae, sobrang tamang hinala sa kapwa. Yung parang akala mo, konting duldul lang sa braso, minamanyak na kagad. Ganun kasi mag-isip ang mga babae ngayon. Yan, kakapanood mo yan kasi ng ng mga teleserye. Kakabasa mo ng Wattpad yan. Na kung ano-ano pa. Baka nga nanonood ka pa ng porn eh. Ay, nako. Kaya po sana pakinggan niyo po ako. Ayaw ko po sana makulong. Sana inisip mo yun. Pagkatapos po nito, gusto ko pong tulungan yung sarili ko kasi gusto ko pong magpa-check up. Ayaw ko pong aminin to sa ibang tao kasi hindi naman po lahat nakaka-intindi ng mental issue o mental problem ng isang tao. Ayaw ko po dati pa kasi ayaw ko po isipin ng mga tao na baliw po ako. Ano ba tawag? Grabe. Okay na, tawarin nyo na ako. Kayo kayo sir, bawal po yan. Sa pamilya, hindi po sa tao. Kayo kayo. Sir, tayo ka sir. Pares lang po tayo kumakain. Tumayo kayo. Hindi mo naisip yan, Jayan. Nagmamakaawa yung magulang mo para lang maiayos yung problema. What if kung magpakamatay na lang yung tao yan after ninyo ng ganyan? Napakasakit yun. Kasi yung mga magulang mo hindi alam yung pinaggagawa mo sa labas. Tapos malaman-laman din nila na nagpipiling victim ka sa social media. Tapos ngayon luluhod-luhod yung nanay tatay mo sa harapan ng inakusahan mong hold-upper. Diba? Ganyan ba ugali ng babae kapag nagigipit? Gagawa ng aksyon? Magsasampa ng kaso sa ibang tao para magkapera? Kasi pag nagsampa ng kaso ng babae, lalo na kung rape, may bayad danyos kasi yun bukod sa pagpapakulong. Kaya siguro, natsambahan niya itong lalaking to, akala niya tatanga-tanga. Ito yung movie rider. Hindi siya muna kinampihan ni Tulpo. Ngayon, nung naimbestigahan na ng maayos, unti-unti nang lumalaki yung tsansa ng movie rider na napapatunayan na hindi siya, wala siyang ginagawang masama sa babaeng ito. Diba? Tapos makikita mo yung magulang mo, lumuluhod sa harapan ng ibang tao. Hindi tama yun, yung ginagawa ng nanay tatay mo. Parang masyado ninyong binababaan yung sarili ninyo para lang maabsuelto yung anak mong tarantado. Paano magtatanda yan? Kung sa Singapore mo to ginawa, ate Jayan, yung ginagawa mong yan, wala ka na sa mundo kinabukasan. Sigurado yun. Kasi mayroon ako napanood sa Facebook eh. Hindi ko na lang siya ipi-play dito ngayon dahil masyadong maselan yung video. Baka ma-demonetize ako. Ang kwento naman doon, mga ka-plastic,
Yung nanay ng 2 bata, iniwan yung 2 bata sa bahay ng 1 linggo at nakipagkita yung malandi niyang nanay sa Kalaguyo. Ngayon, nung nalaman ng gobyerno, di ko alam kung Thailand ba to o sa Singapore, nung nalaman na gano'n ang ginawa ng magulang, ng nanay, sa mga anak niya na pinabayaan niyang nagutom ng 1 linggo sa bahay habang siya nagpapasarap sa kama ng ibang lalaki. Ang ginawa, hinuli at binitay. Pinakita pa nga yung video kung paano siya bitayin at siya'y nagpupumiglas sa takot na parang ayaw niya talagang mamatay sa oras na yon. Alam mo kung ganun ang ginawa mo sa ibang bansa, yung ginagawa mong yan kahit anong drama mo, walang may dudulot yan. Walang kapatawaran yan. Dahil gumagawa ka na ng kasinungalingan at nakakasira ka ng buhay ng ibang tao. Kaya napakalaking pasalamat mo na lang at sa Pilipinas ka pinanganak na kung saan ay napakawalang kwenta ang sistema ng hustisya dito. Pero kung sa Singapore ka o sa Thailand ka napunta, hindi ka naaabot ng part 4 ng Rapi Tulfo. Wala ka na. Nandun ka na sa sementeryo. Sigurado yun. Tayo. Tayo, huwag kayo load. Wag po. Yan po. Mas maiinis po kami sa inyo pag luluhod kayo. Kasi po mananamba rin po ako sa Panginoon. Kaya hanggat nangyari sa Panginoon lang po kayo luluhod. Ano yung ginawa mo? Mama, Kanaawa sa magulang mo. Kasi nakapangako kami doon sa tinitira namin na magyari kasi siya graduation. Sabi na aabutan namin siya kahit kalahati dahil doon sa bayan tumigil na-suspend. Yan mong kasiraan. Ilang araw yung lumipas 20 nangyari yun, di ba? Nilabas mo yung post na 29. Umandar pa yung mga ilang araw eh. Ang daming araw para ka lumabas, para sana bawiin mo. Hindi na umabot sa punto na gano'n. pati nung nandun na sa studio, diba? Kasi syempre, moment of truth na yan kasi kay Senator na, tapos nag-agree ka nung una ma'am for lie detector. Yun po. Di ba? Yung ganong kasing instances, pati yung pamilya ng Nubit Rider na apektuhan na dahil sa ginawa ng babaeng ito. Na kung sana man lang binawi niya yung post o prinaibit man lang niya sana. Eh di sana hindi na nabasa ng marami yun. Kasi alam mo ang tao ngayon interested sa mga ganitong tension na nababasa sa Facebook. Gustong-gusto ng mga tao yung nababasa nila yung ganong chismis. Kaya nagte-trending kahit hindi ka sikat. Diba? Ngayon mo sa isang salita mo lang kaya mong makapatay ng pamilya. Totoo nga yung sabi sa Biblia na ang pinaka nakakamatay na sendata ay ang dila. Yan, yung dila. Malambot man yung dila mo, pero mas patalim pa siya sa patalim. Mas matulis pa siya sa patalim. Kayang pumatay ng buong pamilya yan. Kaya mo, sa isang salita mo lang, buong mundo na maniniwala sa'yo. Hindi mo naisip yun. Ay, nako. Ay, hindi po na yun. Naano po kasi sobrang dami camera po nakaharap sa akin. Hindi ganun. Sa buong buhay ko po, lahat ko yan nakita kami yan. Kahit namatay po yung mama niya yung mama. Tapos pag nagpakamatay pa yan sa harapan mo, kawawa ka talaga. Ano siya nakita ng moment yung gano'n. Tapos kanina po pinakat nila ako. Sabi ko, kung ano naman nangyari, para kung nagsusuri na siya kasi yun nga po kung i-add po ninyo yun. Kaso wala po silang ano sa akin. Sabi po ni mama, sana maintindihan mo. Hindi ko naman po naipipin kasi alam ko rin naman po na
Wala din po sila mama kasi ako nga lang po yung nag-aano sa amin. Nagtatrabaho pati yung kapatid ko po. Sila po sa bahay lang. Tapos yung papa ko po. Huwag mong idahilan. Yung trabaho niya. Nag-extra rin po Huwag mong siya idahilan sa yan. construction. Tapos wala po nung nangyari po. Hindi na po siya nakakapasok kasi sabi po niya, bakit po siya baka mahulog daw po siya sa ano o maano niya yung sarili niya mag-grinder kasi nga po yung isip niya iniisip po niya yung sa akin kaya hindi na po siya pumapasok hindi na po siya pumapasok. Wala kasi si ma'am sa bago niya ginawa yung pagputos. Siyempre kumalit kasi ma'am talaga eh. Sana iniisip niyo yung magiging consequences niyo ma'am. Yung sa ibang level ma'am hindi ganun kagaan na nakaso. So, Mabigat yan. Akala ng iba ganun lang kagaan na yung cyber libel eh ilang buwan ka lang makukulong. Tanong ko sa inyo yun, bakit nagawa niyo yun? Tsaka ang gusto kong itanong talaga yung rason, tsaka yung dahilan niyo ma'am. Bigyan niyo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kayo talaga ipakukulong. Hindi na kailangan yung rason. Para ano? Kung ano yung ginawa sa'yo, movie rider, pre. Dapat ganun din ang gawin mo sa kanya. Iparamdam mo kung gaano kahirap yung sitwasyon na nangyari sa'yo. Kung gaano nasira yung graduation ng anak mo. Kung gaano i-discrimina yung kanyang pagkatao. Yung pagkatao mo. Binan ka sa movie nung araw na yun. Ora mismo. Diba? Pati yung kumpanya ng movie sinira din niya. Dahil iniisip ng taong to na yung mga movie rider ay ganito na ang pag-iisip. Sabi ko, ito sa mga babae, mga kaplastika, payo ko lang sa inyo, kung hindi kayo komportable sa sasakyan yung tulad ng movie rider o sa rider mismo, kung hindi kayo komportable, mag-taxi na lang kayo o kaya mamundar kayo ng sarili ninyong sasakyan para hindi kayo nagdududa sa ibang tao na feeling ninyo eh parang artista kayo na akala ninyo o hold upin kayo, re-raping kayo. Kaya huwag kayong masyadong pilingera. Gandang-ganda sa sarili. Ha? Tandaan mo yan. Mga tulad ni Jayan. Mga akala ninyo, napakaganda ninyong pinanganak. Na pare-pares naman kayo mababaho ang ano nyo. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Hindi ko alam kung ano na nangyari dito, pero palagay ko nakulong na tong hinayupak na to. At sana naman, wala nang katulad ni Jayan na ganito ang gagawin sa mga kagaya ng movie try. Kahit hindi sa mga riders, kahit sa ibang tao, kahit sa ibang profesyon. Sana isipin nyo muna yung mga sasabihin niyo sa social media. Di porket babae kayo, ay tama na kayo. May tama lang kayo sa utak. Yun lang yun. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Stu. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.